Isa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Po, sa ating pong pagsisimula, tayo po tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm 5. Basahin po natin yung verse 3. Psalm chapter 5 sa verse 3. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sabi sa English, King James Version. My voice shall thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Sa Tagalog, ito po ang sabi, O Panginoon, sa kinaumagahay, didinggin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Ang title po ng ating mahalagang pag-aaral ngayon, ating mensahe ay A Prayerful Start. Tayo po'y manalangin bilang pagsisimula. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit, lahat po ng papuri, pasasalamat, pagsamba ay para sa inyo po lamang. Aming Ama, ngayon pong umagang ito ay muli niyo pong tinipon ang inyong mga anak dito sa dakong ito na inyo pong itinalaga upang kami po ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat aming Diyos sa palaging paglalagay ng desire sa aming mga puso upang kami ay maglingkod sa inyo. Aming Diyos, amin pong inaalala ang inyong naging pag-iingat sa amin nitong dumaang buong taon ng 2024, aming Diyos. At ngayon po, sa aming pagharap po sa taong 2025, kami po muli ay nagtitiwala sa inyong pag-preserve sa amin, sa inyong pong pag-iingat at paggabay sa araw-araw na lilipas hanggang sa pagbabalik po ng aming Panginoong Hesus. Aming Diyos, naalala din po namin ang aming mga nagawang kasalanan. Ang aming pong dalangin palagi ay kami po ay inyong patawarin at tulungan niyo po kami na nawa ay palagi naming mapagtagumpayan ang pita ng aming mga laman. Nawa ay palaging kami inyong igabay at kami inyong turuan sa bawat hakbang na aming gagawin sa araw na ito at sa mga darating pang panahon, aming Diyos, upang kami ay mamuhay ng may kabanalan at pagsunod po sa inyo. Aming Diyos, kami din po inaalala ang aming mga kapatiran na dumaranas po ng pisikal na kahinaan, mga sakit, aming Diyos. Kami po ay naniniwala na kayo ay merong itinuturo sa kanila, aming Diyos. Nawa ang inyong mensahe sa pamamagitan ng mga infirmities na ito, aming Diyos, ay kanilang maunawaan. Sila ay maging banal at mas maging matibay po sa pagtitiwala sa inyo at pananampalataya. Ang po inaalala si Brother Junbel, aming Diyos, na ay loobin po ninyo na bigyan pa siya ng kalakasan at pisikal upang amin po siyang makasama sa paglilingkod po sa inyo, aming Diyos. Gayon din po, aming Diyos, ang lahat ng kapatiran sa mga tunay na iglesia na saan man pong dako na meron pong karamdaman ngayon ay kasama din po sila sa aming panalangin. Aming Diyos, sinasama din po namin sa umaga ito sa aming panalangin, aming pastor, si Pastor Norman na nasa church po ngayon sa Molino. Nga po ay ingatan niyo po siya at sa pag-uwi niya po mamaya ay inyo po siyang ingatan at gabayan po na makarating po dito sa kanilang tahanan ng ligtas at mapayapa, aming Diyos. Aming Diyos, sa aming dalangin ngayong umaga, nawa po ang mensaheng ito na magmumula po sa inyong mga salita ay magtimo sa aming mga puso. Ito ay magturo sa amin at magpaalala na nawa sa bawat umaga ay aming kayong alalahanin at kami ay manalangin sa inyo, lumuhod, kami magmakaawa at humingi ng gabay, aming Diyos. Mga po ang inyong mensahe ay maging pagpapala sa mga kapatiran, sa amin, aming Diyos, ganyan po sa mga tagapakinig. Muli po aming Diyos, kayo po nawa ang mapapurihan, mapasalamatan,
Kayo pong maitaas sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. So, ang title po ng ating mahalagang pag-aaral, ng ating message ngayong umaga ay A Prayerful Start. So, last December ay nagkaroon po ng fellowship dun sa Kalamba, sa Precious Seed, kina Pastor Mori po. So, ang tema po dun ay about prayer. So, na na-inspire, nung ako po yung sumubaybay sa live stream sa kasamaang sa palad po ay hindi ako nakasama dahil year end po na ng aking trabaho ay talaga pong loaded. So sa live na rin lang po ako sumubaybay noon. At talaga pong nakaka-bless yung mensahe patungkol sa pananalangin. Talagang napaka-importante po noon bilang ang mga tunay na taga-sunod ng Panginoong Hesus bilang isang tunay na mananampalataya. So, dapat tayo ay prayerful talaga. So, at ngayon pong bagong taon, bagong simula, ay alam po natin, uso po yan na nagseset ang mga tao ng tinatawag na New Year's resolution, kumbaga. So, sabi nga natin ay wala namang bago under the sun, sabi ni Solomon. Pero bilang mga mananampalataya ay dapat kung hindi natin ito habit, hindi pa natin ito kinaugalian, ay ating idagdag 'yon, Gawin natin yung habit tuwing umaga. Kaya ang title ng ating mahalagang mensahe ngayon ay A Prayerful Start. Start sa bagong taon, at start din sa bawat umaga ng ating buhay, na tayo'y mumulat ang ating mata. Ang ating dapat i-direct ang ating mga puso sa pananalangin sa ating Panginoon. Sabi nga sa ating teksto, My voice shall thou hear in the morning. Yan. O Lord. So in the morning, so yun yung time, anong gagawin? Will I direct my prayer unto thee? And we look up. So talagang pagmulat pa lang po na ating mata ay dapat nakadirect na ating mga puso isipan sa ating Panginoon. Yan. Sabi nga natin, walang bago under the sun, sabi ni Solomon. Pero sabi sa Lamentations chapter 3, mababasa natin doon yung merong bago. Yun na yung Lamentation chapter 3, basahin natin sa chapter 3 verses 22 and 23. Yan, ito yung bago. Laging bago actually, Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. Ang sabi dito, It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. So, kung nagising ka pa, yan yun. Because of the Lord's mercies. And then 23, they are new every morning. So, yun yung bago every morning, Great is thy faithfulness. Yan yung ating inawit kanina. Great is thy faithfulness. So, kung mapapansin nyo mga kapatid, sa pagmulat pala ng ating mata, yan ay mercies na yan, biyaya na yan ng Panginoon. So, dapat, tayo bilang mga mananampalataya, ating i-recognize ang ginawang kabutihan sa atin ng Panginoon. Kaya talagang applicable sa atin yung sinasabi ng ating teksto. Mga kapatid. Yan, sa ating pagsisimula ay meron tayong ilang punto na pag-uusapan, pag-aaralan upang mas maunawaan pa natin yung mensahe na ipinararating sa atin ng salita nating Panginoon sa ating teksto. So ngayon po mga kapatid, ang ating unang punto sa pagsisimula na a prayerful start, ating first point ay the priority of prayer. So yun po ating unang punto. Psalm 5:3 emphasizes the importance of starting our day with God. So, totoo yun.
Napaka-importante niya kung ikaw talaga ay isang mananampalataya. Prayer should be the first action of a believer, reflecting dependence on God for guidance and strength. So yun pala, sa umaga, mananalangin tayo para sa pagpapatunay yun na tayo ay dependent sa ating Diyos. So hindi tayo dumedepende sa ating sariling kakayahan, and then humihingi tayo sa Kanya ng guidance and strength. Ano? Sabi nga doon sa, ito madaming nagko-quote ng talatang ito, kahit yung mga hindi naman talaga tagasunod ng Panginoong Hesus, kino-quote nila ito. Ano? So narinig ko na ito sa isang Armenian preacher. Ano? Yung Matthew 6:33. Basahin natin yun. Yung seek ye first the kingdom of God. Yan. So ito, ang tinuturo niya dito ay tungkol sa prosperity gospel preaching ang inaano niya, pero napakalinaw. Sabi doon ay ang hihingi natin ay guidance and strength. Sabi dito, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, bagamat ang tinutukoy dyan ay hindi yan material things, mga kapatid. So, idadagdag sa ang ating isisik talaga ay yung guidance and strength from God. And then all these things, meaning yung mga ibang bagay, mga pangangailangan, mga needs po, hindi mga wants, ang idadagdag sa atin ng Panginoon. Mamaya, mas maunawaan pa natin ang ibig sabihin ng mga talatang yan. So, setting prayer as priority, mga kapatid, aligns our hearts with God, with God's will. Mag-a-align ang ating mga puso sa will ng Diyos. Kapag tayo ay sa simula pa lang ng umaga, i-align na natin ang ating mga puso sa will ng Panginoon ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So, ang ating application dyan, dapat mga kapatid, mag-dedicate tayo sa umaga. Ngayong simulan natin, ngayong taong 2025, kung tayo ay wala pang ganitong habit, mag-dedicate tayo ng oras. First in the morning, sabi nga sa talata natin, manalangin tayo sa Panginoon, maging prayerful, mag-ask tayo ng guidance, wisdom, and strength, mga kapatid. So, the priority of prayer. Ang prayer, mga kapatid, sa isang mananampalataya, talagang part na siya, kumbaga foundational duty na isang believer. Kumbaga, sabi nga natin kanina, ipinapakita dito yung ating pagiging dependence sa Diyos. So, meaning, dun sa Diyos lang tayo umaasa, hindi sa ating mga sariling kakayanan. So, dito meron akong ginawang tatlong subpoint para mas maunawaan pa natin yung the priority of prayer. So sabi dito sa the priority of prayer, letter A, prayer as an expression of dependence on God. So prayer reveals our acknowledgement of God's sovereignty and our need for Him in all aspects of life. So yun nga, sabi sa ating talata, my voice shall thou hear in the morning. So sa umaga pa lang, pinapakita natin na tayo ay nagpapakababa sa harapan ng Diyos. In the morning will I direct my prayer unto thee. Hindi tayo yung pagising, pagbangon sa umaga, wala na. Diretso pagkakape na. So parang ang lalabas niyan, mga kapatid, kung inyong i-examine, pag na ating habit, para tayong nagmamalaki sa Diyos. Pagising ko pa lang sa umaga, buhay ako. Nakalusal na ako at ako'y papasok na sa school o sa trabaho o kung saan man. Parang na-ignore mo na agad ang Diyos, Bagamat binasa natin kanina, we are not consumed, because of, dahil lamang yan sa mercy ng Diyos. At yan ay laging bago tuwing umaga. So at least ating i-recognize, mga kapatid, kasi kung hindi natin yung gagawin, ay mapagmalaki tayo. So ipakita natin, ating ugaliin, mga kapatid, na manalangin talaga sa umaga para i-recognize natin, buhay pa tayo.
hindi tayo na-consume sa ating pagtulog, ano. So, that will express our dependence on God. Kasi nga naman kung pagising mo sa umaga, diretso ka na hanggang nandun ka na sa trabaho mo, ano, doon mo palang maaalalong manalangin. Para bang sa isang tunay na mananampalataya, nakakahiya yun sa Diyos, ano. So, parang na-ignore mo siya. Pagising mo pa lang. So, bilang mananampalataya, prayer will be an expression of our dependence of God or on God. Ano? Yan ang sabi dito, Psalm ito. So, David prioritizes prayer on the start of his day. So, dapat tayo din, on the start of our day, every day, dapat prioritize natin ang prayer. Ano? Showing our dependence on God for guidance and provision. And then, basahin din natin ito, mga kapatid, itong Proverbs chapter 3. Kasi nga, pag tayo hindi na nanalangin, lalabas yan, parang tayo nagtitiwala na sa ating sariling kakayanan. Ini-ignore na natin yung biyaya ng Panginoon na tayo ay nagising pa sa umaga. Proverbs chapter 3. Basahin natin yung verses 5 and 6. Ito, paalala. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. So, yung sabi natin, pagising natin sa umaga, at tayo ay hindi natin naalala ang Panginoon, kabaligtaran tayo niyan. Hindi natin inalala ang Panginoon. So, sabi dito sa talata, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Huwag tayong dumipende sa ating sariling pagkaunawa, sa Diyos muna. First in the morning. Verse 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, yun yung ating sinasabi. Gusto nating magpakabanal, gusto nating gumawa ng mga mabubuting bagay, pero hindi naman tayo nananalangin sa Panginoon na tayo ay gabayan. Sa umaga pa lang. Ano mangyayari yun? Napakalinaw dito, sabi sa verse 6, in all thy ways, acknowledge Him. Yan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Yan. And He shall direct thy paths. So, anong gagawin ng Diyos sa atin? At Kanyang ituturo ang iyong mga landas. So, magagawa natin yung ating yung desire na tayo ay magpakabanal, na tayo ay lumakad ng matuwid, na may pagsunod. So, syempre, sa Diyos din yung manggagaling. So, talagang napaka-importante ng prayer. Prayer reflects trust in God rather than self-reliance, sa madaling sabi. So, pag tayo nananalangin, nakikita sa atin na tayo ay sa Diyos lang umaasa at hindi tayo umaasa sa ating sariling kakayanan. Kaya ang encouragement, ang ating application, begin each day in prayer. So, confessing your need for God's wisdom, strength, and provision. So, yun lagi. Yun ang purpose ng pananalangin. Kaya dito, ang sunod mga kapatid, the priority of prayer, letter B. Ano pang nagagawa pagka ang priority natin ng prayer? Sabi dito sa letter B, prayer aligns us with God's will. Again, the priority of prayer every morning, anong gagawin? Prayer aligns us with God's will. Yan. When we prioritize prayer, we submit ourselves to God's purposes. Ang sinasabi natin, gusto nating makapagbahagi ng mga salita sa iba, makapag-share ng gospel, makapagturo, pero hindi naman tayo nananalangin. So, kasi yung mga ganong gawain, ayan ay God's will yun, yung tayo makapag-share ng gospel, makapagturo ng mga tamang aral at doktrina. So when we prioritize prayer, mga kapatid, sa umaga, we submit ourselves to God's purpose. So, panalangin natin, sama natin sa panalangin. May desire tayo na gusto kong makapag-share sa aking kapatid, sa aking mga magulang, sa aking tiyo-tiya. Hindi mo naman ipinapanalangin, walang yun. Paano mangyayari yun? Nagtitiwala ka sa sarili mong kakayanan, yun ang lalabas doon. So, para tayo ay ma-align sa will ng Diyos,
kasama dapat yun sa prayer palagi. At yun ay every morning, ensuring that our desires and actions align with His sovereign plan. So, dun lang yun mangyayari, mga kapatid. Talagang prayer, sasama sa prayer. Sabi nga ng Panginoong Jesus, siya ay napunta dito sa lupa, nabanggit niya dito sa yung thy will be done in earth, dun sa prayer, as it is in heaven. So, saan nga ba? Sa Matthew chapter 6, basahin natin mga kapatid, pakita natin. So, kung gusto nating mangyari ang kalooban ng Diyos, ay kasama yun sa prayer. Ipinagpe-pray din yun, mga kapatid. Kung gusto nating ma-save din ang ating mga mahal sa buhay, ating mga kapamilya, mangyayari yun? Hindi mo naman pinapanalangin sa start ng iyong umaga. So, sa start ng iyong araw, tuwing umaga. So, ito, Matthew chapter 6, verse 10. Sabi dito, ito yung pagtuturo ng Panginoon sa pananalangin. Mamaya, mas mapapag-aralan pa natin to. Babalik-balikan natin itong chapter 6 ng Matthew. Sabi, thy kingdom come. So, ito, ang will ng Diyos. Thy will be done in earth as it is in heaven. So, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. The Lord's Prayer emphasizes seeking God's will above our own. So, yung sinasabi natin, wag sa ating sariling will, wag sa ating sariling kakayanan, lagi nating isik na ang mangyari ay kalooban ng Panginoon. Seek God's will. Ang nagturo ng prayer na yan, instruction in praying. Panginoong Hesus mismo nagturo niyan. So, ganun dapat tayo manalangin. And then, kung tayo nanalangin according to His will, align ng ating will sa kalooban din ng Diyos, ang align ng ating prayer sa kalooban ng Diyos. So, meron tayong confidence pagdating dyan. So, saan natin mababasa yon? So, syempre, ang ating panalangin dapat bilang mga tunay na mananampalataya, hindi dapat kagaya ng mga worldly, ng mga Armenian na nananalangin para bang ang Diyos ay genie, Panginoon, ganito, ganyan, i-provide nyo yung ganito, ganyan. So, mga more on material things. So, dapat hindi ganun. Pag tayo nanalangin, according to God's will. So, syempre, pag nanalangin ng isang tunay na anak ng Diyos, tupa, meron tayong confidence. Basahin natin dun sa 1 John, mga kapatid, 1 John chapter 5. Na kahit anong, syempre, kung isa kang tunay na mananampalataya, tupa ng Panginoon, syempre, ang iyong hihingin sa Diyos ay according to His will lamang. So, kahit anong hingi natin, sabi dito, sa talata, He heareth us. So, ito, mga kapatid, 1 John chapter 5, sa verse 14. Nabasahin natin. 1 John chapter 5, verse 14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, again, sabi dyan, if we ask anything according to His will, ang gagawin ng Panginoon, ng Diyos, He heareth us. 15. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Sa Tagalog, verse 14 hanggang 16, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, again, yung ating hinihingi ay ayon sa Kanyang kalooban ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya ay ating hiningi. In other words, God hears prayers that are in accordance with His will. Ayun yun, diringgin niya ang panalangin ng isang banal o righteous person ng kanyang anak, tupa. So, kita nyo yung
privilege, ano, mga kapatid, kung ikaw ay elect talaga ng Panginoon, pag tayo dapat ay nanalangin, dapat according to His will. At ang ating panalangin, sabi dito sa kanyang salita, meron tayong confidence na He heareth us. Yan, mga kapatid. So, anong application nito sa atin bilang mga mananampalataya? Approach prayer with humility. Dapat magpakababa tayo, magpasakop tayo sa Diyos, sa ating pananalangin. Kasi nga, ang gagabay din naman sa atin ay banal na Espiritu. Siya magtuturo sa atin kung paano tayo mananalangin. Seeking to understand and follow God's will rather than impose your own desires. So meaning, pag tayo nananalangin, hindi tayo nag-uutos sa Diyos. Meron tayong mga requests, meron tayong mga inilalapit sa Kanya. Pero tayo, ang kaibahan naman ng mga tupa, ng mga tunay na mananampalataya, yung ating inilalapit sa Diyos ay according to His will dapat. Hindi dapat kagaya ng sa mga Armenian, sa mga unbeliever, na nananalangin din yung mga yan. Pero puro worldly yan, mga wants. So dapat tayo align sa kalooban ng Diyos sa ating mga panalangin. So yun yung dapat priority natin sa ating prayer every morning. And then letter C, next, the priority of prayer. Prayer strengthens our relationship with God. So sabi dyan, letter C, prayer strengthens our relationship with God. So paano nangyari yun? Prioritizing prayer cultivates intimacy with God, helping us grow in faith and understanding of His character. So, isa-isahin natin pag pina-priority natin ang prayer, syempre every morning, nagbibuild dyan ng relationship with God sa paano paraan. So may mababasa tayo na draw nigh to God and He will draw nigh to you. So mamaya, basahin natin yun. And then, ito pa, helping us grow in faith and understanding of His character. So tayo bilang mga tunay na mananampalataya, alam natin ang character ng Diyos. So una, siya ay sovereign. So pag tayo ay nananalangin, sabi nga natin, hindi kagaya ng sa mga Armenian, alam natin na ang Diyos ay sovereign. So pag tayo nanalangin, hindi tayo nag-i-impose ng ating own desire. Tayo ay nagre-request lamang. Pero sabi nga natin sa ating mga panalangin, mangyari nawa ang iyong mabuting kalooban. So yun po yun, we understand His character. So alam natin na ang Diyos ay sovereign, mahabagin din, maawain, mabiyaya. Naintindihan din naman yun ng iba, pero hindi nila maunawaan na ang Diyos ay soberano. So syempre, ang mangyayari pa rin ay kung anong kalooban ng Panginoon. So it strengthens our knowledge about God. So ito, and then it strengthens our relationship with God. So sabi natin, yung talata na magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. So pag tayo lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ay siya ay lalapit din sa inyo. So saan natin yung mababasa? Sa James, basahin natin yung mga kapatid. James, chapter 4. Again, alalahanin natin, ang sinulatan dito ay mga mananampalataya na, mga tunay, mga tupa. Yan. Sabi dito, James chapter 4 verse 8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Yan. Yun yung nasa unang mga salita ng talata. Sa ibang salin, draw near to God, and He will draw near to you. Sa Tagalog, magsilapit kayo sa Diyos, at siya ay lalapit sa inyo. So, prayer, draw us closer to God. Kumbaga, mga kapatid. So, yan yung isang reason ng priority dapat natin ng prayer. Prayer will strengthen us and it will draw us closer to God. Kumbaga.
magkakaroon tayo ng intimacy, kumbaga, sa Diyos through prayer. And then may similar verse tayo dyan sa Psalm. Ito, gusto kong basahin din natin ito. Ma-cross-reference natin dyan, kumbaga, sa Psalm 145. Ito, para pakita lang natin, pag tayo tumatawag sa Diyos, siya ay malapit sa atin, Psalm 145. Sa Psalm 145, sa verse 18 and 19. Psalm 145, 18 and 19. The Lord is nigh, kanino? Unto all them that call upon Him. To all that call upon Him in truth. So, ating i-analyze yan. The Lord is nigh. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya. Ay, lahat ay nagsisitawag. Kahit yung mga Armenian. So, ito yung, ituloy natin yung basa. To all that call upon Him in truth. So, sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. So, yun lamang mga talagang nakita nyo yung distinct, pagiging klaro o clarification ng Word of God. Kasi sasabihin nila, tumatawag din kami sa Diyos kayo lang yun, exclusive, kumbaga parang ganun. Paano yun, mga nasa maling simbahan? Maling pagkakilala sa Diyos, maling pagkakilala kay Jesus Christ. Nire-reject ang kanyang mga turo, ang doktrina. Sinasabing, natawag din kami sa Diyos. Kami din yan, amin din yan. Paano to? Nasabi dito, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya, sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Sa truth lang. Yung mga nasa truth lang talaga. Kasi pwedeng i-claim yun ng iba Kahit ga yung mga hindi talaga miyembro ng mga tunay na iglesia, kaya-claim yan. Samantalang napakalinaw sa salita ng Diyos, yung mga tatawag lamang sa Kanya sa katotohanan. So nakita niyo yung connection, paano ka makakatawag sa Diyos? Nasa Romans yun kung hindi mo siya kilala. Paano kung ibang Kristo ang naipakilala sa iyo, Hindi yung Kristo ng Biblia. So wala ka sa truth. How can you call in truth, kumbaga? And then, paano niya didinggin yun? Sabi dito, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya. Yun lamang mga nagsisitawag sa katotohanan. So, try to analyze na ito mga kapatid. So, yun. Sa atin namang mga tunay na mananampalataya, sabi natin, yung priority ng prayer natin, it will strengthen our relationship with God. So, doon tayo mag-focus muna. Medyo naiba ating topic. So, sa atin bilang tunay na iglesia, mga miyembro ng tunay na iglesia ng Panginoon, pag tayo tumawag sa Panginoon, tatawag tayo in truth, syempre. Sabi nga natin, align dapat sa Kanyang kalooban. At siya ay nangako na Kanya yung diringgin. God is near to those who call upon Him sincerely and faithfully and also in truth. So, ang ating application dyan, mga kapatid, sabi nga natin, dapat meron tayong oras sa pananalangin. Unang-una sa umaga, pagkagising. Make time daily for a heartfelt prayer. Hindi lang yung alulong o murmuring o repetitive words, Kasi may mga ganyan, relihiyon, Pag nanalangin ay iniisa-isa pa yung mga ganun. Paulit-ulit. So, hindi dapat ganun. Mamaya, talakayin din natin yun. Hindi dapat mga paulit-ulit na salita na walang kabuluhan, Nasa Bible yun. Praising God for who He is and seeking deeper communion with Him. So, para sa atin yan, mga nasa tunay na iglesia. And then, ito pa, basahin ko, English. The priority of prayer reflects our, dependence on God. Yun yung ating natalakay sa unang punto. Papakita natin na tayo dumedepende lamang sa biyaya, habagat awa ng Panginoon. Pag tayo nananalangin, pag yan ang ating priority every morning, it will reflect, pinapakita na ikaw talaga isang
mapagpasakop na mananampalataya, no? Kasi pinapakita mo ikay dumedepende lamang sa Diyos sa bawat umaga na iyong haharapin, ano, bawat araw. And also, yan, another ay, it will align us with His will. So, align tayo sa kanyang will. Pag tayo ay nananalangin, a-align tayo. And then, ang last nating natalakay sa unang punto, it will strengthen our relationship with Him, with God. No, bilang tayo mga tunay na mananampalataya, ang ating application niyan dapat intentional, na tayo mag-set aside ng oras sa pananalangin. So yun yung ating priority, trusting in God's power and promises. Kumbaga, paanong actual application niyan? Maglagay kayo ng alarm sa inyong cellphone. Naka-title dun sa alarm, morning prayer. Pag yun ay nag-alarm, alam mo na, manalangin. Kung pag nagigising ka, magseset ka ng alarm, ang ilagay mong title, so alam naman natin, nalalagyan ng title yung alarm, sa cellphone. Kung hindi, edi basta pag nag-alarm yun, mananalangin sa umaga. Hindi pagka-alarm ay mag-uunat, tapos tutulog na uli. Hindi, pagka lagyan mo ng title para mauobliga ka ding talagang bumangon at lumuhod, magpatira pa sa Diyos every morning. Gamitin natin yung mga technology na yan, makakatulong yan sa atin sa ating Bible reading time. Pero dito ang focus natin ay prayer every morning. Yan. So may isa pang verse na makakapag-encourage sa atin bilang mga tunay na mananampalataya. Sabi nga natin, pag tayo tumawag sa Diyos, He will answer. Pag-align sa kanyang will. Siyempre, kunwari, nanalangin ka ng kagalingan, for example lang hindi niya binigay, so meaning may ibang itinuturo sa iyo ang Panginoon. Hindi ibig sabihin nun ay nagkamali ang Diyos. May mas mabuting layunin ng Diyos para sa iyo. Kumbaga, nananalangin ka ng agarang lunas, pero ang ibinigay niya ay binigyan ka pa niya ng mas mahabang panahon sa ganung kalalagayan. May tinuturo ang Diyos. Ating alalahanin lagi, bagamat hindi tayo pinagbawalan na manalangin ng lunas o kagalingan, atin ding unawain kung ano ba ang will ng Diyos para sa atin. Ating i-examine. Hindi yung tulad ng iba na magtatampo na hindi naman nanalangin. Hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos. So, hindi dapat tayo ganun. Wala tayong ganung attitude bilang mga tunay na anak ng Diyos, mga tupa, tunay na nakaranas ng regeneration. Dapat align ng ating puso, isipan sa will ng Panginoon. So, ito encouraging verse para sa atin dito sa pagtatapos ng unang punto. Jeremiah 33 verse 3. Ito, encouragement. Jeremiah 33 verse 3. Kung tayo tumawag sa Panginoon, He will answer you. So, kung anong maging sagot sa iyo ng Panginoon, kung yes or no, tandaan natin yan, ikabubuti pa rin natin. Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Kita mo na. Hindi mo alam. Tumawag ka sa Diyos ng kagalingan. Hindi ka binigyan agad ng lunas o talagang hindi na inalis. Tulad ni Paul, tumawag sa Diyos. Naalisin yung tinik sa kanyang laman. Pero yun ay may mas mabuting and mighty things ang Diyos na layunin o plano para kay Paul. So, ganun din sa atin na hindi natin alam, which thou knowest not, sabi diyan sa talata. Hindi mo nangalalaman. Sa Tagalog, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo mangalalaman. So pag tumawag tayo, nag-pray, sasagot ang Diyos ayon sa kanyang kalooban. Na yun ay sa ikabubuti natin.
Yan, so by making prayer a priority, we open our hearts to experience the fullness of God's grace and guidance. So tayo, sa iglesia ito, let us commit ourselves, to prayerful life, ating i-priority yan. So yan yung ating unang punto, the priority of prayer. And then sa ating ikalawang punto, siguro hanggang 3 punto lang ang tatalakay natin, mamayang hapon na yung dalawa pa. Kasi 5 punto itong aking nagawa, kasi talagang nakaka-encourage, nakaka-inspire yung naging fellowship dun sa Kalambay. Talagang prayer, napaka-importante sa buhay ng isang mananampalataya. Ito, dumako naman tayo sa ikalawang punto. The pattern of prayer. Ano ba ibig sabihin nun? Doon sa ating talata, meron na dong kung ating i-examine yun, yung kay example yun ni David sa Psalm chapter 5 verse 3, yung ating main text. Ipinapakita doon yung consistency at yung desire talaga, kumbaga intentionality in prayer. Kumbaga intentional na habit, kumbaga. Basahin ulit natin yung ating talata. Nandito na yung the pattern of prayer. Bagamat may mga iba pa tayong tatalakayin, dito muna tayo sa ating talata. May pattern dyan. So una, sabi dyan sa ating talata, my voice shall thou hear in the morning. So, in the morning meaning, it indicates priority or prioritization. Kumbaga, sa umaga, priority muna. In the morning. So, yun yung pattern. In the morning indicates priority. Oh Lord, in the morning, will I direct my prayer. Doon sa word na will I direct my prayer, it suggests focus. Kasi, dadirect mo. Ano yung ginagawa mo nung nagdadirect ka? Anong purpose? My prayer. So, will I direct my prayer? So, it suggests focus and purpose. So, yun na yung pattern, In the morning, will I direct my prayer? And then, and I will look up. So, dun sa talata, I will direct my prayer unto thee, and will look up. So, ano ibig sabihin nun? Nakatingala. So, it reflects expectant faith, kumbaga, in God's response. O kumbaga, sa ibang salita, pag tayo nanalangin, tayo ay umaasa. We are looking up sa response ng Panginoon. Kung ano mang maging response ng Panginoon sa ating panalangin, sabi nga natin, kung sa tingin natin ay parang negative, ating i-align ng ating mga isipan at puso na may mas mabuting layunin ang Panginoon. So, yun yung pattern dun sa kay David na panalangin, My voice shall thou hear in the morning, indicates priority. Sa morning pa lang, priority talaga dapat ang prayer. And then, will I direct my prayer? So, it suggests dapat focus tayo, align ng ating puso at isipan sa will ng Diyos. And the purpose is prayer. And we look up, meaning tayo ay umaasa pero nakita naman natin sa mga binasa nating talata, we will look up and God will answer thee. Kumbaga sa Jeremiah 33:3. So basahin din natin ito, mga kapatid. Itong talatang ito ay nabasa na rin dun sa sa fellowship. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. So, pattern ng prayer. Mamaya, mas iano natin ito. Mas ating hihimay-himayin kumbaga. So, ito yung structure ng prayer kumbaga. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Sabi dito sa English, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Sa Tagalog, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay.
kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin, prayer, at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kung ating i-analyze yan, may pattern din dyan. Kasi itong ating ikalawang punto, the pattern of prayer. So nakita natin dyan, pag tayo nananalangin, may kasama yung dito sa verse 6, panalangin at daing. So, sabi nga natin, pwede tayong dumaing sa Diyos. Pero hindi pwedeng magreklamo idaing lang natin. Panginoon, ako'y nahihirapan, nawa ibigyan niyo ng lunas. Hindi reklamo. Hindi yung Panginoon, ako'y nahihirapan, tanggalin niyo ito. So, nagre-reklamo ka. Hindi tayo ay panalangin na at daing. Dadaing natin na may pasasalamat. Yun. So, magpapasalamat pa rin kung ano man yung ating ipapanalangin na yun. Mamaya, mas elaborate pa natin yan, So, gusto ko munang may paliwanag ng mga kapatid na dapat tayo ay consistent sa ating prayer life. Kasi may pattern naman, madali natin yung masusunod. Lalo na dun sa Lord's Prayer, sa Matthew 6. Sabi nga natin, babalik-balikin natin yun. Mamaya atin din yung mas pag-aaralan pa, ating mas pagbubulay-bulayan. Yun yung model na prayer na tinuro ng Panginoon. So, the pattern of prayer. The Bible provides a clear pattern for how believers should pray. Yan. Emphasizing intentionality, faith, and alignment with God's will. So, basahin ko muna English siya. Understanding this pattern help us approach God in a way that honors Him and reflects a sincere heart. Yan. So, yun po yun. Ulitin natin. The Bible provides a clear pattern for how believers should pray. So, una nakita natin, sabi diyan kasi sa binasa ko, may pattern sa Bible kung paano tayo mananalangin. So, nakita natin yung kay David, doon sa ating teksto, nakita natin doon na ang pattern, priority siya. In the morning, dapat tayo ay may focus at alam natin yung purpose ng ating prayer. Hindi tayo umaasa sa magiging tugon o response ng Panginoon sa ating panalangin. So, isa yun sa pattern. May pattern din ng Panginoong Jesus na ibinigay dun sa Matthew chapter 6. Mamaya babasahin natin. So, dito muna tayo sa letter A. Prayer should be intentional and regular. Kasi nga, sabi dun sa ating talata, hindi siya morning, every other morning, So, morning, daily yan. Everyday yan. Prayer is not a random or occasional act. So, bilang mga mananampalataya, hindi dapat tayo ganyan na random lang. Kumari ay may paparating na bagyo, so doon lang mananalangin. So, occasional. O kaya, biglang may nakitang na-accident. Naku, Diyos ko po. Pa ganyan. So, blasphemy yun. Kayo magaganon, Huwag niyong gawing first word ang pangalan ng Diyos. So, kung may nakitang ganun, mapapadasal, biglang mapapadasal. So, random. So, hindi dapat ganun. Prayer is not a random or occasional act. Hindi yan yung pattern. It is an intentional and regular part of a believer's life. Every morning, every day. So, hindi naman ibig sabihin, hindi naman nanalangin sa gabi, sa tanghali. Hindi, mamaya mababasa natin may example din. Si Daniel. 3 beses na nananalangin So ito. Psalm 5:3 yung ating it demonstrate a habit of consistent purposeful prayer starting his day with God. So every day. So yun nga yung point diyan sa letter A. Prayer should be intentional and regular. So pumunta tayo kay Daniel. Gusto kong maipakita sa inyo mga kapatid na ang pananalangin, kahit pa may
may mga kumbaga under pressure ka, kumbaga diretso pa rin dapat. So Daniel chapter 6. Yan. Papakita natin dito kasi yung nagkaroon ng decree, bawal manalangin daw sa ibang Diyos. Kumbaga, basahin natin. Simulan natin sa verse 10. Yan. Sabi dito, now when Daniel knew that the writings was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime or previously. So, nakita natin dito yung pattern, lumuluhod, tsaka 3 times siya nananalangin. Pero pansinin natin dito, meron kasi ditong decree, kumbaga yung si King Darius, signed decree, bawal magdasal sa ibang Diyos. Syempre, si Daniel, sa tunay na Diyos siya nananalangin. Verse 11, then this man assembled and found Daniel praying and making supplications before his God. So nalaman, may mga tao. 12. Then they came near and spoke before the king concerning the king's decree. So isinumbong na si Daniel ay nananalangin sa kanyang Diyos, sa tunay na Diyos. Hindi nila alam yun na yun ang tunay na Diyos. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, except of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. So, yung ginagawang act ni Daniel na pananalangin sa Diyos, tayo malaya tayo nakakasamba, malaya tayo nakakapanalangin, So, nate-take for granted na natin yun, So, try natin ilagay ating sarili dito sa katatayuan ni Daniel. Yan, kumukontra siya dun sa batas na ipinasa, na signed decree ni King Darius. So, sinumbong siya, nakita siya. Tayo, may makakita man sa atin na mga dumadaan, wala naman yung para magsumbong kung kanino, So, try natin ilagay dito. Kung nakita natin na consistent pa rin siya, Tuloy natin basa, verse 13. Consistent pa rin si Daniel sa pananalangin. Then answered they and said before the king that Daniel, who is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. So isinumbong na nga siya. 14. Then the king, when he heard these words, was very much displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till he going down of the sun to deliver him. 15. Then this man assembled unto the king and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute which the king established may be changed. Talagang pinoprovoke nila na parusahan si Daniel sa kanyang pananalangin. Yun yung point dito, dito hanggang verse 16 lang. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spoke and said unto Daniel, Thy God, whom thou servest continually, he will deliver thee. So alam na natin, sunod na nangyari dyan. So tinapon siya sa den ng lion, ng mga leon, hindi naman siya nilapa o kinain, So ang point natin dyan, pagpawasan natin dyan yung kanyang consistency. So nasunod niya yung unang punto natin, na siya ay merong tawag ba dito, pagsunod sa pananalangin. Yung ating unang punto na priority o prayer, nasunod niya. Kahit siya ay nanganganib na maparusahan, ay nakita nga natin, tinapon siya sa
Den of Lion. So, yun, di malala pa na siya doon. Yun yung ine-expect eh. Pero kung tutuloy yung basa dyan, hindi naman siya kinain ng mga leon. Dineliver siya ng Panginoon. Ano? In-spare siya. So, nakita natin, tapat talaga. Faithful talaga ang Panginoon sa kanyang mga lingkod. Sa mga tumatawag sa kanya in truth. And then, pansinin din natin dyan yung pattern ng prayer. Nagpe-pray siya tatlong araw, tatlong beses sa isang araw. So, may pattern, nakaluhod. So, isa yun, sa pwede natin gawin pag tayo nananalangin. Nakaluhod, kneel, nakanil. Sabi sa verse 10, he kneeled upon his knees 3 times a day. So, meaning, tatlong beses siyang nananalangin sa isang araw. Sa tunay na Diyos, Daniel's disciplined prayer life, even under threat, highlights the importance of regularity in prayer. And the pattern of prayer, it should be intentional and regular. Sabi nga natin, dito sa letter A, the pattern of prayer should be intentional and regular. Kahit pa tayo ay may mga kinakaharap na something, alam natin dapat yung ating priority. So, yan yung ating pattern. Kahit tulad dito, sabi ko nga, ilagay natin yung ating sarili sa katatayuan ni Daniel na pag tayo nanalangin, tayo ay maaring maitapon sa mga leon, may palapa. Pero nakita natin, consistent pa rin siya. Lalo na ngayon sa ating panahon, napakaluwag. Kahit ikaw ay magsisigaw dyan, yung mga street preacher, wala namang nagpapaalis dun eh. Nasa kamalian pa ang karamihan dyan. So, ang point ko doon, maluwag, So, prayer should be intentional and regular. Habang tayo may kalayaan pang manalangin, darating yung panahon, sa tribulation time, pag kayo naiwan dito, yun na, taghirap na. Pag kayo narinig na nananalangin, ay yari kayo. Yari na, mapupugutan. Ating ipagpasalamat sa Panginoon, yung kalayaan natin sa panahon ngayon, na tayo pwedeng magtipon-tipon, sumamba, manalangin, ng walang threat sa ating mga sarili, kumbaga. Yan. So, ang pinaka-focus natin dito, maging regular ang ating pananalangin. Mag-set tayo ng specific time. Dito, 3 beses. So, ito yung prayer ni nananalangin si Daniel 3 times a day. So, letter B. Punta na tayo sa letter B. The pattern of prayer, letter B. Prayer should include worship, confession, thanksgiving, and supplication. So, ito na mga kapatid yung pattern na ibinigay naman ng Panginoong Hesus. Paano ba ang pattern ng pananalangin? Sabi dito sa letter B, prayer should include worship, confession, thanksgiving, and supplication. Yan yung pattern. Yan yung nakapaloob dapat sa ating panalangin sa morning. So, puntahan na ulit natin yung Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Sa verse 9. Basahin natin yung 9 hanggang 13. Makikita natin dito mga kapatid sa itinurong pananalangin, kung paano tayong manalangin, tinuro ito ng Panginoong Hesus, nakapaloob dyan yung worship, confession, thanksgiving, and supplication. So, basahin natin ating pagbulay-bulayan. Verse 9. Matthew chapter 6, verse 9. After this manner, therefore, pray ye. So, sabi ng Panginoon, magsidalangin nga kayo ng ganito. Paano? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So, kung ating i-analyze yun, nandyan yung ating pagbibigay ng worship. Ating ina-acknowledge ang Diyos. Yan. Then, verse 11, give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Yan na, yung confession.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. So, ang point dyan, mga kapatid, prayer should consist of worship. Worship natin ang Ama. Huwag tayo mananalangin. Oops, nawala. And then, dapat tayo ay hihingi din ng, gano'n naman tayo manalangin, nahingi din tayo ng kapatawaran, sa ating mga kasalanan nagagawa. Confession. Then, tayo nagpapasalamat, thanksgiving. So, yun yung pattern na ibinigay ng ating Panginoon. So, bibilisan ko na po, Yan, prayer includes thanksgiving alongside request, fostering a grateful heart. So, di ba dun sa binasa din natin kanina, sa Philippians chapter 4, verse 6, tingnan nga natin yun, basahin natin yung verse 6. Nandun din yun makikita nyo yung pattern. Sabi ko sa inyo, nandun yung pattern din Philippians chapter 4, verse 6. Yan. Verse 6 na ating basahin. Yan. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication. So yun, naka-indicate. With thanksgiving, yun, nagpapasalamat. And let your request be made known unto God. So talagang it will consist of, several aspects. Ano yun? The pattern of prayer na itinuro ng Panginoong Hesus. Prayer should include worship, confession, thanksgiving, and supplication. So, dapat talaga, pag tayo nananalangin, kung papansinin nyo, ating ina-acknowledge ang Ama. Sabihin natin, aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat. So, and so on. So, alam kong gets nyo na yung ibig kong iparating. So, that's the pattern na ibinigay ng Panginoon. Dapat ay kasama yung mga ganyang bagay. Ipapanalangin din natin ating mga nagawang kasalanan, na hindi natin sinasadya, nakakagawa pa rin naman talaga tayo ng kasalanan. And then, dapat lagi tayo ay nagpapasalamat. Thanksgiving. Yan. So, dito na tayo sa C. Letter C, the pattern of prayer. Prayer should be offered in faith and submission to God's will. And then, talagang laging in God's will dapat. Effective prayer is marked by faith in God's power and a willingness to submit to His perfect will. Yan. So, tayo nananalangin, dapat nga ay align in God's will. Dapat tayo ay nagpapasakop, submission to God's will. So, basahin natin yung James chapter 1, verse 6 para ipakita natin na dapat pag tayo ay humihingi, dapat ay in faith. Nananalangin nga, wala namang pananampalataya, ay mali yun. Hindi yun ang tinuturo, hindi yun ang pattern. Pag tayo nanalangin, dapat ay may pananampalataya din talaga. Nagtitiwala tayo. Yan, nananalangin ng kagalingan pero hindi naman naniniwala na kayang pagalingin ng Diyos. So, wala yun. Kita nyo yung mga faith healer, nagtitiwala sila sa ganun. Tayo, ang dinadalangin na natin, ang pinagtitiwala natin, tunay na Diyos, buhay na Diyos. So, dapat mas may, tayo, faith sa ating pananalangin yan. James chapter 1, verse 6. Sabi dito sa King James Version, but let him ask in faith, nothing wavering. Sa Tagalog, ngunit humingi siyang may pananampalataya. Yan. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Yan sinasabi natin, daig pa kayo ng mga nagpapagamot sa mga albularyo. Talagang doon naniniwala, mga unbeliever yon. Tayo, mga sinasabi natin, tayo mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Kapag tayo nanalangin, dapat merong pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Yan. Tuloy natin yung talata.
For he that wavereth is like a wave of sea, driven with the wind and tossed. Yan yung pagkay walang pananampalataya, ano. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabi-kabila. Yan. Kumbaga, magkabi-kabila. Yan. So, pagka ikaw daw ay nananalangin, hindi ka naman nagtitiwala, ay para ka daw like a wave of the sea. So, kumbaga, madaling ma-shake ang iyong pananampalataya. So, hindi tayo dapat ganyan. Dito tayo, sabi nga natin, pag humihingi tayo, dapat ay, but let him ask in faith, nothing wavering. Sa ating pananalangin, tayo ay humihingi ng may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. So, yan pa yung isa sa pattern. Prayer must be rooted in faith, trusting God to answer according to His wisdom and according to His will. Yan. And then, isa pang talata. Yan. Sa Luke chapter 22. Sabi nga natin dito sa letter C, yung pattern ng prayer, dapat tayo ay may submission to God's will. Prayer should be offered in faith and submission to God's will. Kumbaga tayo nananampalataya pag tayo nananalangin at may pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sa Luke chapter 22, ito yung Jesus prays on the Mount Olives. Nanalangin dito ang Panginoong Jesus. So Luke chapter 22 verse 42. And so ito pattern ng Panginoong Jesus na dapat may pagtitiwala sa Diyos pag nananalangin at may pagpapasakop sa kanyang kalooban. Dito sa verse 42. Yan, basahin natin. Nananalangin dito ang Panginoong Hesus. Sabi niya dito sa verse 42, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Sa Tagalog, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. So, alam kasi ng Panginoon kung anong mangyayari sa kanya eh. Ngayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. So, nakita natin, siya ay nagtitiwala siya sa Ama. And then, pinakita natin na siya ay nagpapasakop sa kalooban ng Ama. Sabi ng Panginoon, but thine be done. Yung will. Huwag yung kanyang will ang mangyari, kundi ang kalooban ng Ama. Sa Tagalog, ngayon may huwag mangyari ang aking kalooban. So, ganun din tayo. Hindi tayo nananalangin. Magpapasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Kundi ang iyo. Yan ang isang pattern. Example, bagamat ipinanalangin ng Panginoon na alisin yung saro. Kasi alam na niya na, ang kasunod na kasi nito ay yung betrayal and arrest of Jesus. Pagkakalulo na siya dyan ni Judas. So, nanalangin ng Panginoon sa Ama, hindi ba kayang gawin yun ng Ama? Naalisin yun sa Kanya? Kaya yun. Pero hindi yun ang kalooban ng Ama. Kasi kung idiniman, ito lang aking sariling naisip ko lang, paano kaya kung dinemand ni Jesus talaga? Natanggalin niyo na po. Ayaw ko na pala. Hindi pa na tayo, Hindi, imposibleng tanggihan niyo ng Ama. Pero dahil ang ipinanalangin ng Panginoong Hesus ay wag yung Kanya ang mangyari. Kundi yung kalooban ng Ama. So, kaya natuloy, ang pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus. Hindi imposible, Kaya nga ipinanalangin niya, wag yung Kanyang will ang mangyari. Kasi hindi yun ang kalooban ng Ama. Nakita nyo kung gaano tayo talaga kamahal ng Panginoong Hesus. Kaya niya yun. Pwede niyang hilingin. Wag na lang po pala. Bayaan na natin itong mga ito. Pero hindi. Talagang nakita natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesus. Wag yung Kanyang will ang mangyari.
kundi yung kalooban ng Ama. Kasi nga, yung mga ibinigay ng Ama sa anak, syempre, kailangan matubos yun. So, tayo yun, ano? Kung nakita natin yung prayer ng Panginoong Jesus, ano, talagang mahal tayo ng Panginoon, ano? Hindi niya in-insist na yung kanyang kalooban. Bagamat kita natin, no, pinanalangin niya, if thou be willing, remove this cup from me. Pero hindi yun ang kanyang in-insist. Not my will, but thine be done. Yan. So medyo nalalayo tayo, ano. Pero yan, ang point natin dyan, ang pattern, magpasakop, ano. Nagtitiwala siya, nagtiwala ang Panginoong Jesus sa Ama, ano. Tutapa tayo din. Tiwala din tayo sa Panginoong Jesus sa Ama. And then, mayroong submission to God's will. Sa pananalangin, sabi nga natin, pagpapasakop. Yan. So, application, pray with confidence in God's ability to act. Kumbaga, confident dapat tayo na pag tayo nanalangin, kikilos ang Diyos. Pero, syempre, ayon yun sa kanyang kalooban. Tayo ay nagpapakababa, nagpapasakop, tayo sumusurrender, ano, sa kanyang kalooban para sa atin. Kasi alam naman natin, His perfect plan will benefit us, ano. Mas makakabuti sa atin kung ano yung nasa plano ng Diyos. Yan. So, kung the pattern of prayer as revealed in the scriptures call us to be intentional. So, ito yung ating recap dun sa ikalawang punto. Dapat ang prayer ay intentional. Siyempre, holistic, kumbaga. Faithful. Yung ating pag-approach, ano, sa Panginoon. Hindi dapat nag-i-impose ng sariling kalooban, kumbaga. Laging i-request lang natin ang ating mga daing, kumbaga, sa Panginoon. Hindi dapat tayo nagre-reklamo, and that will strengthen our relationship with God. And also align our will to His purpose. So, yan. Meron pa ba akong time? And then, sabi nga dito, magsipanalangin tayo ng walang patid. So, yung ating last verse, ano, sa second point. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Yan. Ito yung isa pang nasasabi nating pattern. Ano bang pattern pag nananalangin? 1 Thessalonians chapter 5 sa verse 17. Paano manalangin? Dapat magsipanalangin kayong walang patid. Sa English, pray without ceasing. Ano ba ibig sabihin nun? Wala na ang tigilan. Ba, kung kaya mo, bakit hindi? Pero ang point dyan, ang pattern ng pananalangin, hindi lang sa umaga. Consistent dapat, dire-diretso, throughout the day. Kasi nga sabi, dapat i-recognize natin ang Panginoon in all our ways. Meaning, kumari, example, ano, naano ko doon sa fellowship nila doon sa, sa Kalamba. Para bang si brother Danny Pantoja, sabi niya, wala siyang masakyan. Pero later on, nagkaroon siya ng nasakyan na bus during that time. Doon sa sineshare niya. So, parang nangyari na rin yun sa atin, one time in our life, parang wala nang pag-asa, kumbaga. Ay, hindi na ako makakapunta dito. Ay, wala na to. Pero, dahil nanalangin ka, ay nag-provide ang Diyos ng kasagutan, kumbaga answered prayer, at nalunasan yung iyong sitwasyon. Nagkaroon ng sagot, nagkaroon ng solusyon. Maging physical man yan, material man yan, spiritual man yan. Ako'y naniniwala lahat ng tunay na anak ng Diyos, ng mga tupa, naka-experience na ng ganun.
maging physical man, kagalingan, nalunasan, material, financial, may nag-provide, may nagbigay sa iyo, may ginamit ang Panginoon na tao, spiritual, may talata ka na hindi maunawaan, pero nagpadala ang Diyos ng tao na makakapagpaliwanag yun sa iyo. Answered prayer yun. So, tayo naniniwala mga kapatid, na kung sisimula natin ang ating bawat umaga ng panalangin, tayo mananalangin. So, siguro hanggang dito lang tayo sa point number 2, medyo mahaba na yata. Ilang minutes na ba? Medyo mahaba na. So, mamaya na lang hapon yung iba pa. Talagang hinabaan ko to para may part 2 kumbaga sa hapon. So, yun nga tayo bilang mga mananampalataya, naniniwala tayo na dinidinig ng Panginoon ang ating panalangin. Napakapalad natin tayo kanyang idinagdag sa tunay na iglesia, tayo na baptize, tayo ay natuturuan ng mga tamang doktrina, tama ang pagkakilala natin sa Diyos, kung sino ba siya ay soberano, tama ang pagkakilala natin sa Panginoong Hesus, siya ay ang inialay niya lang ang kanyang buhay para sa mga elect, sa mga tupa, hindi sa lahat. So, napakapalad natin, isa sa mga dapat nating ipanalangin at ipagpasalamat. Napakapalad natin, nagpakilala ng Diyos sa atin. Nilapit niya tayo sa kanyang anak, So, yan pa lang, ipapanalangin mo na yan So, paano magpapasalamat at magpupuri sa Diyos? Through prayer. And then sa bawat umaga, na tayo mumumulat, sabi nga natin, dito sa talata natin, dito sa Psalm chapter 5 verse 3. Sana naman pagmulat ng ating mga mata ay my voice shall thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee. Manalangin muna tayo, hindi yung babalik sa agad para magluto, kumbaga, wala nang masama doon, pero walang masamang magluto sa umaga, magkape, pero unahin natin ang Panginoon, Huwag natin ipakita na tayo ay self-dependence, kumbaga. Huwag tayong, ang dating kasi niyan, parang nagmamayabang tayo sa Diyos. Gising na ako, kaya ko na to. Paalalahanin natin, humingi tayo ng guidance, ng gabay, ng wisdom, para sa bawat umaga, they are new every morning, yung mercy ng Diyos, sa bawat umaga na ipinagkakalob pa sa atin ng Panginoon na tayo nandito pa sa lupa, ay tayo magpakasakop, tayo humingi ng gabay every morning. Kaya nga a prayerful start, mga kapatid, maging habit natin. So, sama natin yan sa ating New Year's resolution bilang mga tunay na mananampalataya. Maging habit natin ang prayer. So, siguro hanggang dito lang muna mga kapatid. At yung 3 punto pa, medyo mahaba pala ito. Mamayang hapon na lang, kung kayo makaka-attend pa mamaya. Yan. So, meron pa tayong 3 punto na pag-uusapan. So, sana ay meron tayong natutunan, i-apply natin itong ating pinagbulay-bulayan. Para bang napakasimple lang ito, prayer. Pero hindi natin alam na tayo pala ay nagkukulang dito. Sabi nga natin, ito, alam ko na, i-share ko na rin yung message niya. Yung bang, akala natin, alam na natin kung paano manalangin, pero hindi pa pala. So, paano ba tayo mahahasa sa panalangin din? Siyempre, ating maging habit sa pagmulat pa lang ng mata. Start na tayo sa prayer. So, yun po, mga kapatid, a prayerful start. Part 1. Mamaya pong hapon yung part 2. So, tayo po ay may God bless the message in our heart, mga kapatid. Tayo po ay lumuhod sa ating pagkatapos, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos na banal, kataas-taas sa lahat, nakikingaling sa lahat, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong umaga.
Nawa po ang inyong mensahe ay nakapagturo sa amin, makapagpaalala kung gaano po kahalaga ang pananalangin ng inyong Diyos. Lalong-lalo na tuwing umaga sa pagising namin ay nawa ay maging habit namin na manalangin po sa inyo. Salamat, humingi ng kalakasan, gabay, pag-iingat po mula sa inyo, sa inyong kapangyarihan namin Diyos, kami inyong i-represent, kami inyong gagabayan. Aming Diyos, na ba ang mensaheng ito ay makapagpatibay, makapagpalago sa aming buhay espiritual. Nawa ay hindi lamang ito basta narinig, may apply namin ito, Panginoon, sa aming mga sarili. May pakita namin na kami ay nagpapasakot sa inyo, na kami ay sa inyo lamang umaasa sa pamamagitan po ng pananalangin. Kayo din sa pananalangin sa bawat umaga na aming na inyong ipagkakaloob sa amin. Aming Diyos, nawa ay naging pagpapala ito sa mga kapatiran, gayon din po sa mga tagapakinig. Maraming salamat, aming Diyos. At sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, aming Diyos, kami po inyong ingatan, kami po inyong gabayan. Hatid niyo po kami sa kanya-kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa. At nawa po mamayang hapon ay inyong loobin na muli po kami magkasama-sama dito sa dakong ito upang kayo po ay sambahin sa espiritu at katotohanan namin Diyos. At kami ay makapakinig muli ng inyong mga salita. Maraming salamat, aming Diyos, sa umagang ito. Nawa po ay tanggapin niyo po ang aming pagsamba. Kayo po nawa ang mapapurihan, mapasalamatan. Kayo po nawa ang sambahin at maitaas sa aming kalagitnaan. Gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ito pa aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin ang doxology sa pagtatapos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Hindi po, maraming salamat. God bless po.